kadwit, papasok na tayo ng bayan ng Mulay. Nasa boundary na po tayo. Dito yung nagpicture kami ng mga brother ko last time na umuwi kami ng Mulay. Kaming tatlo. Ayan, ito yung arko ng Mulay. Ang pagitan kasi nito ilog eh. Ayan. Okay. Ay, masulo. So, selfie muna tayo rito. Selfie tayo. Ay, masulo. Gawa nung araw. Sulo, gawa nung araw. Photo. Sulo. Picture na tayo mga kaduit. Uwi na tayo. Wala na makapagpahinga. Grabe, pagod. Almost ilan na? 12 hours na yata, 10 hours. Kasi alas 9 na tayo umalis eh. So ngayon alas 8 na yata, 7:14. 10 hours nga. 10 hours na tayo mga kaduit na bumabiyahe. So naplatan kasi dapat nandun na sana tayo. 2 hours kasi tayo na stuck up sa bayan ng Unisan. Dahil naplatan nga si Atan, wala pang bukas na vulcanizing. Sa sobrang busy ko kagabi sa pag-prepare ng ating stove, na wala sa isip ko na gayak yung ating tire inflator. Meron tayong tire inflator doon, 2 piraso yata yun, nasa shop natin. Dadalhin ko sana yung isa. So kaso nakakalimutan ko naman, hindi ko nasama sa gayak. Kaya yun, sana nagamit natin kanina kay Atan. Sayang. So ito na, tinanghali na nga tayo. Inabutan na tayo ng putok ng araw. Ang compute ko kasi mga alas 4 dapat nandun na kami. Tapos inabutan pa kami ng napakalakas na ulan sa Lucena City tsaka sa Gumaca, Quezon. Sobrang lakas, talagang siya, sobrang lalaki ng patak. Hindi mo halos makita yung daan. Zero visibility kagabi. Kaya ang ginawa namin, tumabi kami, kumain muna kami ng Gutong Batangas. Touchdown, Mulanay. Ito ang aming bayan, Mulanay, Quezon. Nagkita tayong muli. Sa sobrang busy ni DIY TV ay yun, napagbigyan tayo ng pagkakataon na makabalik ulit dito.
So pangalawang taon, hindi pala pangalawang taon, unang balik natin ngayong 2023 kasi December 27 tayo bumalik ng Cavite ni last year eh. Kaya cover pa siya ng 2022. So ngayon 2023, nakabalik tayo ngayong October. So maraming salamat po. At maraming salamat din sa safe na biyahe kahit na inulan tayo ng todo at naplatan, nag-aaberya ay at least ligtas pa rin tayong nakarating dito sa bayan namin. Kunting kembot na lang, mga 30 minutes na lang nasa amin na tayo. So estimated ko talaga ay alas 8 ng umaga tayo makakarating. So ito yung PUP Mulanay, diyan ako nag-aaral ng college. PUP Mulanay. Diyan tayo nag-aaral ng kolehiyo. Ayan. At papasok na po tayo ng mismong bayan ng Mulanay, Quezon, town proper. Ayan, gilid po kami ng dagat. Gilid na gilid po kami ng dagat. Ayan. Pag kumaliwa tayo mga katuwid, yan yung papuntang San Narciso at San Andres. So dyan yung pier papuntang Burias Island sa San Andres. Pag dumiretso naman tayo mula Mulanay at saka San Francisco, ang pinakadulong bayan ng Quezon. Dulo na yan kasi dagat na mga kaduit yung pinakadulo nun. Pag pumunta ka ng bayan ng San Francisco, dagat na yon. Mismong gilid na rin. Parang ganito sa Mulanay, gilid ng dagat mismo yung bayan ng San Francisco. Ang San Narciso at saka San Andres naman, dagat na rin yon. Katapat naman siya ng Camarines Sur. Ayan, Camarines. Katapat siya ng Camarines. So dito na po tayo sa bayan ng Mulanay. Bili tayo ulam? Ha? Bili tayo ulam? Welcome back. Welcome Mulanay.
po ang simbahan ng Mulanayan, simbahan. Ito yung plaza. Ginawa nilang ano, tinanggalan nila ng bakod, tsaka yung stage sinalis na rin. Okay, palabas na tayo mga katuwid. Palabas na tayo ng Mulanay. Ito na. Bundok ulit mga katuwid. Ito na. Bundok-bundok ang ating dadaanan dito. Lamig. Malamig ang klima dito kasi maraming puno. So time check 7:25, mga 30 minutes mga katuwid, nandun na tayo sa bahay. Approximate mga 20 minutes kasi simula dito hanggang dun sa tabing highway, tapos yung papasok pa sa amin mga 10 minutes, kaya 30 minutes halos yan. Di ano ka, hatid ka na yata doon hanggang sa may Paking? Oo. Solcom.
Puro bundok dito mga kapatid, kaya paahon lusong, paakyat pababa ang ano dito, kalsada. Paakyat pababa. Kalimitan dito mga kapatid, ganyan ang tricycle, walang bubong. Yung mga galing sa mga barangay na tricycle, walang bubong. Kasi kargahan ng mga kalakal, mga niyog, kopra, saging.
So nandito na tayo mga kaduit sa ibabaw ng bundok. Ayan ang ibabaw ng bundok ng Mulunay. Kasi ito bundok talaga itong dinadaanan natin ito eh. Tuktok ng bundok. Kung mapapansin nyo rito, bundok labak din dito, labak din. So nasa mismong ibabaw tayo ng bundok dumadaan. Ito yung area ng mga kamag-anak namin. Yan dito sa bundok na to. Mga kamag-anak namin to mga kaduit, to mga bahay na to, kabilaan puro sale oh. Pababa ulit tayo, bundok pa rin. Namnamin lang natin mga kaduit yung ating biyahe dito sa kabundukan. Magla-live sana ako kaso wala nga palang signalan dito, SIM dito. Smart at Globe lang. Walang signalan dito. Magsu-short live sana ako habang nandito sa kabundukan. Kaso walang signal tayo eh. So dito tayo sa pababa. Kaya pababa na to, mga kamag-anak din namin to mga kawit. Ayan, mga sa side ng tatay ko, side ng lola ko. Yung bango may pritong isda na tambakol, yellow pain. So ang kagandahan lang kasi dito, sementado na rin kaya hindi na mahirap magbiyahe. Yun nga lang talaga sa sobrang layo. Sobrang layo talagang bagsak ang katawan mo. Bagsak ang katawan pagdating sa bahay. So ayan na, time check 7:44. Tama, 15 minutes nga. 7:30 yata tayo umalis dun sa ano eh. Ayan, slow down lang tayo. Tapos kakaliwa na tayo rito. Hindi na tayo tutuloy dun sa dati naming bahay dun. Ayan. Ikaw oo nga pala. Tanggalin mo dyan sa likod. Ayan, dito na kami mga kaduit sa aming barangay. Kaya mo yan, hatakan mo muna. So yan mga kaduit, papasok na tayo ng barangay San Pedro. Ito na aking lupang sinilangan. For the first time ngayong 2023 nakabalik tayo. Kahit sa sobrang busy ng ating schedule, ng ating mga ginagawa, ay nagkaroon pa rin tayo ng oras na maka-escape sa maingay na lungsod. At nakakautang trabaho. So time to relax kahit hindi relax. Siyempre masaya na makabalik dito sa ating lugar kung saan tayo talaga nagmula.
Hindi ko kayo naipasyal dun sa dati naming bahay sa kabila, sa may tabing highway. So yun nga lang, nagiba na yung bahay namin doon. Bumalik kami dyan sa sentro kasi nasa dugo talaga namin ng public servant. Start nung naging kapitan ng tatay ko, bumalik kami dyan sa sentro. At kaya nga pala kami umuwi dahil ang tatay ko nangati na naman. Nangati na naman, ayaw na naming patakbuhin ulit. Ay hindi nakatanggi sa tawag ng tungkulin. Kinuha na naman siya bilang kansilor, kaya umuwi kami. Kahit hindi man kami butante rito, ay suporta pa rin para magkaroon naman ng moral support. Moral support na lang. Pwede kaya dito sa ibabaw? Wala kayang tricycle? Para may moral support naman ng aking tatay kahit na hindi kami butante. Ayan, at lumaban siya ng kansilor. Kinuha pala. Kasi ayaw na namin talaga siyang patakbuhin dahil may edad na rin ang tatay ko, 64 na. Tama na yung buhay na lang sana nila pinaglilingkuran, inaasikaso. Kaso talagang tawag ng tungkulin. At kung hindi nyo may tatanong, 5 years din po ako naging skate chairman dito sa aming barangay. Nung college ako, nagkaroon tayo ng mga project, paliga. Ayan, isa sa mga napakasayang araw o panahon na nagawa natin dito nung first time na nagkaroon ng paliga dito. Ilang beses ako nakapagpaliga din dito eh. Ano kagawin? Ay, tuloy naman na. Aking pinsan na tumatakbo. Oy, kalbo ka na. Oh no. Ganito pa rin oh, hirap pa rin ang daan dito mga karoit, maputik at malalim, hindi pa tapos simentohin eh. So unti-unti naman may mga progreso rin naman dito sa aming barangay. Dadating at dadating ang time na masisimento din lahat yan. Lalo na ngayon, masisigasig na lalo ang ating mga namumuno. Katulad dito, napatayo na nila ng bagong covered court, hindi pa nga lang tapos, wala pang ring. Thank you kay Congresswoman Dr. Helen Tan sa pagbibigay ng covered court. Nung time kasi natin yan, open court lang. Oh, lalim mga kadoy ito. Ito na mga kadoy, nandito na tayo sa amin. Simentado na oh, dati maputik yan. So ngayon simentado na. Saan tayo paparada? Dito? Pwede ba doon? Dito na lang. Aking nanay oh.
May bunga ba ang tibig? Yun, Doon, pwede doon, diretso. Pwede yung kanan muna. dito na lang muna. Okay, nandito na tayo mga kadoy sa bahay. Ang aming munting bahay na hindi pa tapos. Pilip, ano yung mga muna to? Angat mo nga. Alas 3 ay nasa Malikboy na. Ayan mga kadoy to. Kaplatong kaya na lang ito. Ba may misa? Ayan. Ilan? Ayan. Kaplatan? Ano? Ang aking ano oh. Malaki na. So yan mga kadit, nandito na tayo sa bahay at tingnan nyo naman ang itsurahin ng aking motor. Pero maganda talaga yung tire hugger na kinabit natin. No? Simula nung nakapagkabit tayo ng tire hugger ay walang masyadong talsik. So yun nga lang, ang problema ng tire hugger, tumatama siya dito sa ilalim. Tumatama, lumalagotok siya. Cool down muna tayo. So check natin pala yung ano natakbo natin. Kung gaano kalayo talaga dito sa amin. Trip 1, trip 2. Ayan oh, 302 kilometers mga kaduit yung ating tinakbo. Simula sa pintuan ng bahay namin hanggang sa pintuan dito ng bahay ng nanay ko. Ayan, 302 kilometers. So gaano kalayo. At ang ating estimated gas consume ay 39.9, almost 40 kilometers per liter. So medyo lumakas na siya sa gas kasi naka 1000 RPM tayo na springs, and then may karga tayo medyo mabigat to, almost